ng scripture. Isaiah chapter 54, verse 14 to 17. Ingon sa po Diyos, Isaiah chapter 54, verse 14 to 17. In righteousness shall thou be established. Thou shalt be far from oppression, for thou shalt not fear, and from terror, for it shall not come near thee. Verse 15, behold, they shall surely gather together, but not by me. May pagtitipon, may paghiusa. Pero ingon sa Diyos, hindi na akon. But not by me. Whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake. Verse 16, behold, I have created the smith that bloweth the coals in the fire, and that bringeth forth an instrument for his work, and I have created the twister to destroy. Verse 15, no weapon that is formed against thee shall prosper. Anata karon sa panahon nga pagbuhat sa mga nuklear. Pero una-una nyo, hindi na para sa aton. Hindi ta magkahadlok mga kauturan. And every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and the righteousness is of me, saith the Lord. At dito ba itong ulo mag-ampo? The Lord Jesus, thank you Lord for your goodness. Salamat sa traveling mercy nga Lord, imong gitugot sa matag usa ka namo. Ako ba nagbiyahe pa gikan sa ilang mga home church aron lang makabot ini Lord sa paghiusa. Wala kami naghiusa sa unsa kundi Lord, naghiusa kami sa revealed word sa among kapanahonan. Kung mao kini mga pagkaon sa agila Ginoo. Lord, kinagingog ka kung asa tong labas nga karne ato nagatato ang mga agila. Lord, nagato kami nga Lord anak karon sa among taliwanag. Lord, salamat sa mga pulong, salamat sa minsay sa awit, salamat sa Lord mga pulong nga among nakuha o salamat Ginoo nakadugag kini kusog sa among espirituhal nga pagkasalamat. Salamat ni nga Ginoo Lord, ginapataas ka namo. Salamat kini kongregasyon na Ginoo. Lord, nagato ako continue ka nga magapanalangin ni ini kongregasyon under sa leadership sa among pinlang pastor Tuto Ginoo. And then Lord sa mga haligi ni iglesia. Salamat Lord pag i-bless ang imong mga pulong. Lord, wala mi among ugalingong pulong kundi imong kining pulong nga gi-reveal sa among kapanahonan through our prophet Ginoo. Salamat Ginoo. Ang ito yung tanan, in the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Hallelujah. Ito na ito sa paglingkod ng kaisunan. Amen. Palakpakan na ito ng mga Diyos. Salamat ng kaisunan. Tungkol kay kami pugi na, ako ginang maunang sorted. Kaya salamat po sa Diyos. Tungkol kay gaway na lang. Dapat 20 minutes naman. 20 minutes. Kaya salamat sa Diyos. O kung di pasalamatan ng Diyos, una sa tanan, pagkilala ko ako dahil ang ikatulong anak ni Pastor sa aming pastor. Yan ang aming lugar mag-iisunan dito sa South, sa Mindanao, Davao Occidental, o atubang na ko ang last island nga sakop sa Pilipinas. Boundary sa Pilipinas ug Indonesia ang Balot Island. O dito sa island nga kato, naputoy atong matigsunan dito napita. Dito na atong isla, Indonesia na. Kaya kami ang pinakatumoy sa South. Pero salamat sa Diyos, bisan layo kami, apan salamat nga kabahin dito sa mensahe. Kaya wala nga, diin man kita nga dapit, basta nata sa mensahe mo ito pinakasimple nga dapit. Salamat sa Diyos nga nakabot kami dire, tapos welcome kami ni Pastor Toto sa inyong hospitality. Ayaw pag-speak sa ako, nag-speak kay Lord, tungod kay kami taga-Bukidkid. Mga butini. Sa iba pa nagditibo. Ang sakit paminahon. Mga nitibo, mga taga-Bukid. Pero napasalamat na tungod kay nakilala lang nato itong buhay nga Diyos. Kaya may pwersa ta, nga malipayon ta, luyo sa talang sitwasyon. Kaya ko lang nagpasalamat ko, gikan sa una, ikaduha, hanggang ganina mag-igsunan, nag-enjoy ko sa pulong event, kaganina sa dito sa Bago, sa Newton, na nakakaunta kanunay sa pulong sa Diyos. Bilang preacher,
malipayon po nga makakuha po sa pulong sa Dios. Tungod kay makadugang po to sa mo masamot nga magtuki sa pulong sa Dios. Hallelujah. O salamat kaninyo tanan sa full force mo nga ang joint fellowship nga nahitabo mag-igsunan. Salamat sa atong bigay Dios nga nakaabot kami. Dito na sa hapon nun, gamay lang gibutan na lang ng subject gamay, the battle is the Lord. Amen. Tungod, we are the eagle. Mag-igsunan. Ang mensahe nagpakilala sa to, kita day agila. Gipagawas na niya sa kahimtang sa ulo nga mao ang kalibutan. And then about that time, tungod ang kaaway hindi malipay nga makagawas ka, gikulong ka niya. Hallelujah. Sometimes mo bisan nakagawas ka na, usahay makulong ka sa imong panghuna-huna. Hallelujah. Mag-igsunan. And then kinahanglan yung mulupad ka. Di na tayo mag-igsunan. Sa pag-ingong pa ni Brother Edwin kaganina, sa atong pagpangalagad, hindi lisa yun. Di sa yun, yes, di sa yun. Pero unaunaan ninyo, the battle is the Lord. Hallelujah. Unaunaan ninyo, nga atong pagsunod sa battle, ni minsan, mga kauturan, wala ginagbiya ang Diyos. Sometimes kita lang ang nagbiya. Hallelujah. Kaya, kung ingana ang sitwasyon, usahay na doon ay mga sitwasyon, nagingon ni Pastor James. Hallelujah, sa pagpangalagad. Kung sa bang makapahimulag ka nato sa gugma, di ba wala? Pero sometimes doon ay mga sitwasyon, magigsunan. Pero sa itugot na sa Diyos, para the more makilala nimo ang imong kaugalingon. Isang tang, lisod, di ba? Lisod mag-ampo nga ang imong rep puno pa. Di ba sa itong panahon karon? Soup living. Gusto sa tao karon dali. Puro dinalian, puro sayon. Sometimes pag-apos mo, amen. Tapos na. Labi nagmakita nga napay unod ang sako. Hallelujah. Pero na, usay itugod sa Diyos nga, itugod ka, dadong kaya sa mga problema. Dadong kanya sa mga balatian, dadong kanya sa mismo sitwasyon, para ma-recognize mo siya, nga tamo mo siya ma-recognize. Hallelujah. Kaya nga po sa Isaiah, mula kung nga na sitwasyon, bantayan niyo ang atong pasukuranan pagkamatarong magigan sa Diyos. Hallelujah. Ingo pa niya, sa pagkamatarong ikaw pagkakapuron. Hallelujah. Natay inausay na yung pagkamatarong nag-i-offer sa kalibutan. Pero dili na iya sa Diyos. Ang pagkamatarong na iya sa Diyos, nagsubay na sa mensahe sa atong kapanahon. Ikaw ipelayo gikan sa pagdaog-daog. Tungod mag-igsunan, hallelujah, pag naka sa kalibutan, ang iyong panulungan yun, mag-igsunan. Tanawa na yung mga korupsyon, ganito, talabak sa atong kapanahonan. Dili gusto sa Diyos, luminga na ka, iya kang ipalayo once naka sa pagkamatarong, sa righteousness nga iyang giingon. Kaya ka dili arang mahadlok o sa kalisang. Hallelujah, kagaya na mag-igsunan, tungod kay nata sa panahon sa grabe kahatok. Patay diri, sakit ito, bahagarin. Hallelujah. Daghan, ingo pa niya kay kini dili mo dangat sa hadungol kanimo. Di man ninyo sa pag nakatukod ka sa righteousness sa Dios. Tanan nga pwede may tabo, ipalayo niya sa imo. Yan ang saan, dili tao mag-igsunan na, which is Jehovah mag-igsunan sa atong panahon. Ingo pa niya karon sila magtigom. Pagtingom, muna nga nata karon, di ba? Nata sa panahon sa unity. Hallelujah, ang bride sa one side, nag-unity. So pikas ka side, nag-unity. Dili mo sa Diyos, dahil nag-unity, pero hindi iyahan. Hallelujah. Pero sa akin, delikado, pag Mrs. Believer ka, mag-unite ka dito sa ina. Ingon pa niya, at aniya karon sila managtigong pagtingong, apang dili pinaagi ka nako. Sometimes, gigamit na ng pangalan. Hallelujah. Pero ang ilang sistema, dili iya sa Diyos. Bisan kinsa nga managtigong pagtingong, bato kanimo, mga pukang tungod kanimo. And you know, yung mas prophet, once the World Council of Churches maghayosa na, kung sa ilang purpose, to persecute the bride. Pero bride, mag-isunan. Hallelujah. Tanaw na nato kung asa ta nakabarog. Kung sa pagkamatarong ba sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah karon, gibuhat ko ang mga panday sa pagtaw. Kung ano sa itong gusto na natakaroon sa kapanahonan. Hallelujah, sa invention.
Grabe invention sa atong kapanahonan. Kung ino pa sa propeta, ang tao karon nakasulod na sa laboratorio sa Dios. If you itong tanaw na itong good sa prophet, kung ang katanan karon nakasulod na sila, nagpakialaman na nila ang laboratorio sa Dios. Pero mga igsunan, bisan mo sa ilang buhaton, padulong gyapon na sa ilang pagkalagyan. Para gyapon sa ila. Kaya be careful ta nga bride, nakabalo na ka sa tama, buhaton pa rin mong mali, ikaw gyapon ang musapit. Kaya sabi ni Paul, mga igsunan, samtang napay panahon, pagbuhat og maayo, kaysa saktong panahon, mag-anib ug kagmaayo. Hallelujah! Ayaw na pagbuhat. Tama ko sa sabi ng igsunan, nga dapat magpa-board again ka, kung nakabalo na kabuhatan na ang tamang maayo. Eh ikaw gyapon mo ani na magigsunan. Hallelujah! Walay hinagiban, verse 17. Nga gibuhat batok kanimo. Karon libaro sa social media makita na to. Dagko kay mga nuklear. O may napay mga nuklear karon nga isa ka butuhan, pila ka syudad ang kaya tunawon. Siguro isa ka nuklear sa Russia, pagpuputo ni si Bakulod, was out ang Occidental. Ingana ilang estimate, pero yung pa sa Dios, walay hinagiban nga gibuhat para. Naman, the battle is the Lord. Hallelujah. Okay, so na naman sa 1 Samuel chapter 17 verse 47. Hallelujah. Ingon pa din ni. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with the sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Hallelujah. Nasalita na ni kay story, may tungkol ni kay David and Saul. Amen. Napamo diha? Hallelujah. Mag-igsunan. And then, anito po, mag-igsunan, di ba? Nahatlok sila tungkol sa sitwasyon. Right, ay mo kadlok sa sitwasyon sa salibutan. Ay mo kadlok kung unsang nakakaroon o sa ginatanaw na tutong kung galing ng luoy. No! Yes. At susihala kung nagabaro ka sa pagkamataro ka sa Diyos. Hallelujah! Nadlok! Piliyon pa ni David, mag-igsunan, hallelujah! Amen, to make a story short, nakita na ito ang story natin eh. Kung paano gibarugan ni David. Ngayon nakabarog si David, kaya nakabalo sa Diyos na iyang ginagaran. Amen! Ingana din importante pag nakabalo ka sa Diyos ngayon mong ginagaran. Hallelujah! Romans chapter 8 verse 31. Unsa may atong ikasulti, may tungod din eh. Kung ang Diyos dapig ka na to, kinsa pa man ang batok ka na to. Sometimes sabihin na daw, sometimes sabi mga friend sa Facebook, siguro mag-isunan, si Pastor Toto, say siguro nakita niya, wala mo kung nag-istorya siya, Pastor, mo niya mo mission work. Dino ito mag-isunan, nakatry na ko nga nakatulog sa dalan, tungkol sa mission work, nagupa ng motor, ulan init, kaya nakatestimony ko nga, ang siminto wala Pastor, paggabiin, dindot gilihikan, dinit sa lawas. Pero kadlokan mo lang pag may mga sakyan nga nagko. Kasi yung sahay, makabot sa lugar na wala big signal. Pero tungod kay may invitasyon, mag-igsunan, bilang pastor o bilang preacher o bilang alagad sa Diyos, bukat sa imo na may nag-invite nga nagpaabot nga di mo makatuan. Kaya church member, okay, sunan nga dapat mo suporta mo, labi na ang inyong pastor, missionary minded. Tungod kay pag makita na ang last release ni teaching, tapos na rin tanan. Tanan nga paghago naton, mga igsunan. Unang sahay, nakabot niyo sa ulanan ka, makatulog ka sa mga payag-payag lang ka sa dalan, tapos mga area, mga wala mo na kilala. Pero, all things work together. Tungod sa may tulak sa imo, nga dapat matuan. Kasi maguban ka nga at bang puro bukid, tapos pag-abot mo dito, naminaw na pag mga pusil. Ay, experience mga igsunan. Pero ang gigulitan lang, ang Diyos, pag ang Diyos ang magsugo, ang Diyos ang kumikado. Salamat! Hallelujah! Usahay, dito ko makita nga mga 12 years old, may pusil dala. Mga babae, puro mga pusil. Wala usahay, makapisyon ko doon, usa man ang akong iwali, ani. Sometimes sa atong natural mag-igsunan, kasi makaunaw ka nga, Lord, pasig, mali na takauli sini. Yes po, mag-igsunan. Hindi ka na mo ministry ito tungkol kay pagpa-invitasyon, bukat para sa amon nga din na mo at doon. Hallelujah, amen? Hindi na minaw magsunan, pero
The way na nga i-rebuild ka sa Diyos, mga kaigsunan, hallelujah, matingala ka nga ang pusil, hinahinay tapo. Hallelujah, kaya na-experience na ako, mga kaigsunan, pag mubarog lang ka, ang Diyos ang bahala. Kaya di ba yung sa scripture, kaya niya pag-uhon ang kasing-kasing sa isang pag sa kabatulan ang kasing-kasing. Pagpulong sa Diyos, o mga kaigsunan, hallelujah, muliyo ang gahom sa Diyos. Experience ba kaigsunan? Wala ako lang i-share sa inyo, tungkol kay, para dita manghina ang mubarog, hinihit sahi. Laki ng barugan na ito ni mga kaigsunan hatod sa iyang pagbalik. Hallelujah, nalang isa pa share mga kaigsunan, tungkol kay, dili lang ikaw, mga kaigsunan, pati mga manulunod nagkatanaw sa imong pagbarog. Nagka-witness sila, gatapang sila, Ginoo, di ba? Yung mo kay sa Dakwisak Kabindigo, very familiar story. Kasamtang gina-persecute sila. Ang mga manulunod ay di mahimutang, Lord, okay na ba sa imo na? Hallelujah. Ano yung mag-isunan? And then ako yung istorya sa inyo mag-isunan. Ay, type kasi kung mabulwa pa. Kamay lang. Wala tayong memo tungkol kinata sa type elements. Good. Nagtuta nga kung 20 minutes lang, muna nakabubuton sa Diyos. Hindi ko na ito laino na pagsabot. May maugay na nakabubuton sa Diyos. Mrs. Weaver. Mrs. Weaver, type lang sis. Message nga, make the valley of full of ditches. Tungkol kay, pag tama ang imong pabarog, barugan sa gitna sa Diyos. Nagatuta nga ang atong abay, nagakanunay ang iyang mata, di isa kapilok, hindi gid niya ipagwala sa imo, kinatutukan ka niya. Hallelujah. Mrs. Weaver, natay mo sis. Mrs. Weaver, Mrs. Weaver. Ako na ni-encourage ninyo, tungkol kay nata sa pakibugno. Sabi nga ni Abraham, we are not in the picnic, but we are in the battlefield. Sa kung sa nagkahintang magkiksunod sa atong pabarong ini nga mensahe. Weaver, Mrs. MRS, tapos WEBER. Being a baboy siya. Ano, i-encourage sa inyo mga kaksunan. Hallelujah. Weaver, ang WE, being a baboy sis. Gusto ko lang i-share sa inyo nga kahintang tungkol gaganina ninot ang mga story. Hindi, tama yan. Tapos ka. Dahil kasi sa wala. Yung Elephant yun eh. W ay inga assist W tapos inga eagle. Yan. Mayroon? Okay. Sa message nga meet the valley full of ditches. 1953. Sa simple nga pagbarog niya, tamaan niyo mga kaigsunan, okay? Ako na lang isama niya, kini siya sa panahon ni Brother Branham. Ako lang ikon sa inyo, ako lang isama rin kasi 20 minutes na ta. Sige si Weaver mag-isunan sakit sa TV. And we believe sa panahon ngayon nga to, ang TV wala may tambal. Tuberculosis, di ba? May mga nurse man din eh. Di ba? Mga kaigsunan. Sa panahon niya to, sunod kaigsunan. And then, abot ang time, kaning sakit ni Mrs. Weaver, niabot na sa gitawag pinakalas na stage. O, nahit. Ano sa stage 4 siguro? Okay. Basta tasig, si Brother Branham mo nagpanan ni nag-story. And then, nanita mo mag-igsunan, si Mrs. Weaver, believe it. Ibutan nga ito ang atong kahintag sa iyang kahintag karon. Nagtuod ko sa atong pagbarugdagan ng mga problema. Siguro na yung mga nagdagdala din sa sakit. Nga gusto niya mahayo, may mga kaigsunan siguro nga magrabe problema. May mga kaigsunan siguro din nga nagproblema sa pamilya. May mga lalaki siguro din nga gusto ng mga asawa, mga babae, may mga kaigsunan. Huwag na sa ito, kung unsa na yawa ang gibuglong nila sa una, huwag gyapon nga yawa. Pero nagturo ko kung unsa ang Diyos kaya ilang gibarugan, Diyos mo dato. Hallelujah. Amen. Kasi si Mrs. Weaver mga kaigsunan, dapat ang tayo gipagawas na siya. Hallelujah. Pero si Mrs. Weaver, nagtuos siya. Hindi ako ang time, ako lang na yung sa inyo, summary, mag-kaigsunan kay pati mga manlunda, pinagalantaw sa aton. Hallelujah. Nita po kami si Weaver sa paggawas niya. Hallelujah. Siyempre si Mrs. Weaver nagtrabaho ni. And then giato siya sa iyang mga kauban sa trabaho. Siguro, ano bang tawag sina? Pastor, karang babay ay para daw kan ba? Oo, pabinbili na lang. Tanan siguro, di ba, sa pagkuhan ka? Daw dito na limang manunggan ang mga mahayong
maayong istorya. Yes. Pero yung pa ni Mrs. Weaver sa iyang mga amigo, pagmapuan lang ko ni Brother Branham. Alright. Di ba ninyo, isunod? Pagmatungan ako ni Brother Branham, sigurado maayo. Ano siling sa mga barkada niya? Ay, nako. Gipagwas ka na galing sa ospital, may anak gawin mo noon ako. Hallelujah. Gipagwas ka na galing. Kung magkabagay siya, luyo sa iyang sitwasyon, nagkabarog yapon siya. Di yung sa mga amiga niya, nga to kasi nakatao. Usahay, di ba ginabot sa kalibutan, usahay ginapawala, tagana din sa church. Correct. Gina-discourage ta. Right. Pero di ba ninyo mga kaisunan, ang tanang solusyon na adiri. Ingon ni Mrs. hindi. May pinsan ako kasi I think si Opal, yun. Si Opal ngayon niya, hindi nakita kong gate kung paano pag-ampo ang Opal na kay O. Amen. Yes. Amen. Huwag nakabalo ko sa akong pastor. Amen. Pero kung mag-reveal yung spirit pa din delikado na. Kailangan mo saligid ka mo, mga kaisunan. Yes. Amen. Hindi ka siya. Pero yung pa ni Mrs. Weaver, mga kaisunan, hindi. Magkayo ko. Kung itugod sa Ginoo. At the time, mga kaisunan, ang manulunda gali, naminaw sa testimony ni Mrs. Weaver. Di ba ninyo, angel lang nakapaminaw siya sa pagbarog, mga kaisunan. Even nga, kamatayon na. Sabi pa ni David, mga kaisunan nga, even, ibisan pa sa landog sa kamatayon. Hallelujah. Hindi na nitabo, mga kaisunan, kihimo sa manulunda, mga kaisunan, kaya ito niya Diyos, hindi ng Diyos, mga kaisunan, nag-reveal ka Brother Branham. Ingon pa niya ka Brother Branham, nga makuhas, nga si Mrs. Weaver, nga nakita na po siya dito naglingkod, nga di na siya mamatay, kundi na ayaw na ang iyang sakit. Muna pang lakong problema data niya sa church. Hallelujah. Alam mo muna mga isunan? Hallelujah. Kaya nagtuta pag church member ta, mga isunan natin pakialam sa church. Hallelujah. Ito nakita din, giripit ka Brother Branham, kasi Brother Branham, mga kaagahong mga isunan, mga alas 3, hilig niya nga magbasa, pero nito mo ginawag ang manulunda. Isilingan si Brother Branham nga nakita ko si Mrs. Weaver, hindi na siya mamatay, kundi mabuhay na siya. Ito kung mag-eksunan, hallelujah, may mga problema ta, di ba? Hallelujah. Isipin nyo lang, the battle is the Lord. Ang ating pagkikugno karon, kauban nato ang Diyos. Kung gusto katabangan sa Diyos, ikson, brother and sister, isipin mo lang kung ano ang ibarugan mo. Kasi nagka-problema ka kung may kibuhat ka. Ang imon mo lang, ayusin mo lang, inigbarong ka sa pulong sa Diyos. Kaya ang Diyos, hindi kin siya mawala sa iyang pulong. Huwag mo nagigamit sa Diyos na fortification sa iyang right. Yung panibard ba ng protection, anong fortification? Parang pader, magkaigsunan, nga bisag kung saan mabangga diha, hindi kin makalusot, ngayon man depensa na. O ngayon sa prophet, mauni ang atong fortification sa atong kapanahonan. Hallelujah. Kaya salamat ko, pag opening of the seal, hallelujah, nakilala natin kung kinsa ang atong kaaway. Hindi kaaway mo, katupad mo. Pero sa'yo, pag mamali ang ubando, dito ka lang gabanat. Oh, hallelujah. Banat yung ibo ko galingon. Kaya naman, may mga butang kini, supak sa pulong sa Diyos. Huwag mo niyang hindi paglantawa ang mali sa uban, paglantawa ang imong mali. Kaya naman, pag opening of the seal, gipakilala si Kristo, gipakilala po kung kinsa ang yawa. Hallelujah. Kung nagtuta, doon ay upat ka klase nga color ang yawa. Diba? Nag-change siya. Hallelujah. Bumita na ang yawa, changeable. Pag tayo deliver, hindi nga pausap-usap, wala ko ha, hindi ko period. Kaya isa lang din ang kulay sa Diyos. Ang tinuog, maproblema man, sa iyo pa ni Pastor James na sa Romans 8:35, magka-problema man na, magginaon sana, nagpabili na sa pulong sa Panginoon. Hallelujah. Ari karon ang atong kalaban. Hallelujah. Kaya nga naman nakilala ta si Kristo. Kaya nga pa sa prophet, Christ is the mystery of God revealed. Pag nakilala mo si Kristo, sigurado kilala mo Diyos. And then, ano karon? Dapat makilala mo yung kagalingon.
Sa ni Brother Elmer kanina. Pag ginata mo mag-igsunan, hallelujah, pag makilala ni mo pagalingon, makilala mo si Kristo. Kaya naman, bride is the mystery of Christ. Reveal. Ikaw karon ang mystery nga naa kay Kristo. Tungod ikaw karon ang lawas ni Kristo. So, tabakan niyo mag-igsunan. Yes. Kung ano kay Kristo, amo nang imo. Encourage ko lang, unahin niyo sa pagbalatian pa na o ano man mga sitwasyon. Hindi niyo pag-isipon nga Lord, layo siya, araan siya. Barugi lang din ang pulong na minsay sa atong Panginoon. God bless us all, mga igsoon.